TV High, Teleradyo TVB ay ang inyong kaagapay, patungo sa ating pangarap at tagumpay. Tara na at maglakbay sa TV High. Mabuhay! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig mula sa ikapitong baitang? Malugod namin kayong binabati sa pagbubukas ng taong panuruan 2021-2022. Ngayon ay nasa ikalawang taon na tayo sa paghatid ng makabagong karunungan sa New Normal Era. Kaya magsikhay at magteleradyo eskwela na! Tara na! Ito ang ating School on Air program sa lungsod ng Tagum mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Ako si Teacher Evangeline, ang radio host mula sa Tagum City National High School para sa ating unang hirit ng ating ikatlong episode sa Araling Panlipunan 7. Kumusta na ang inyong pakiramdam? Hangad ko na nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ihanda ang inyong sarili. Kung maaari, ay maghanda ng ballpen at papel para sa mahahalagang datos na maaari ninyong gamitin sa inyong pag-aaral. Halika na, makilahok sa isang makabuluhang paglalakbay-aral tungkol sa mga likas na yaman ng Asya. Tama, sa Asya. Alam niyo ba kung ano-ano ang mga likas na yaman na sagana sa Asya? Mahusay! Ngayon, pag-aaralan natin ang mga likas na yaman sa Asya. Mula sa Araling Panlipunan 7, unang markahan Module 3, Aralin 3 na ihatid sa atin ni Teacher Mania mula sa Tagum City National High School. Maraming salamat, Ma'am Evangeline. Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal naming mga mag-aaral. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng mga mahal ninyo sa buhay. Isang panibagong araw at panibagong aralin ang tiyak ninyong magugustuhan sa araw na ito. Ako, si Teacher Mania, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Sa ating pagsisimula, kunin ang inyong module sa AP7 Module 3 para sa ating talakayan, inyong ballpen at kwaderno. Ngunit, bago ang lahat, alamin muna natin ang pamantayan sa pagkatuto hango mula sa MELC o Most Essential Learning Competencies para sa ating paksang tatalakayin. Ito ay nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya. Kung kaya, sa araling ito, inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na mga layunin. Una, natutukoy ang likas na yaman ng bawat rehiyon sa Asya. Pangalawa, ito ay nauuri ang mga likas na yaman. At pangatlo, nasusuri ang kahalagahan ng likas na yaman sa pamumuhay ng mga tao. Ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa daigdig. Ito ay binubuo ng iba't ibang rehiyon na nagtataglay ng iba't ibang katangiang pisikal, bunsod upang magkaroon din ito ng iba't ibang likas na yaman. Sa ating pagbabalik-tanaw sa nakalipas na aralin, natalakay natin ang mga anyong lupa, anyong tubig, at mga bihitasyon sa Asya. Kaya, sa aralin natin ngayon ay iyong matutuklasan kung ano ang mga likas na yaman ng bawat rehiyon sa Asya. Handa ka na bang malaman ang nilalaman ng ating paksa? Tara na, tayo nang maglakbay sa ating kontinente at ating suriin ang makatangi-tanging likas na yaman sa mga rehiyon at ang implikasyon nito sa pamumuhay ng mga Asyano. Bago natin simulang kilalanin ang ating aralin, susubukin muna natin kung ano ang alam mo tungkol sa likas na yaman. Napakasaya ng gawaing ito. Ang pamagat ng ating gawain ay, Yaman Ko, Kilalanin Mo. Magbabanggit ako ng mga halimbawa at uriin mo kung ito ba ay yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral o yamang gubat. Magbabanggit ako ng ilang mga halimbawa at uriin mo kung ito ba ay yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat
tipo yamang mineral. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para sa pagsagot. At kapag narinig ang tunog na ito, tapos na ang 5 segundo. Simulan na natin. Una, puno ng Molave. Ano kaya ang tamang sagot? Tama. Ang tamang sagot ay yamang gubat. Pangalawa, ginto. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling. Ang tamang sagot ay yamang mineral. Pangatlo, palay at mais. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay yamang lupa. Pang-apat, lapu-lapu, kabibi. Ano kaya ang tamang sagot? Tumpak. Ang tamang sagot ay yamang tubig. Lahat ba ay nasagutan ng tama? Magaling! Palakpakan ang inyong mga sarili. Marahil handang-handa na kayo sa ating leksyon. Sa pagkakataong ito, alamin natin ang kahulugan ng sumusunod na mga salita. Ito ay likas na yaman. Ang likas na yaman ay natural na nagmumula sa kapaligiran. Ang ating likas na yaman ay nauuri sa 4. Una, yamang lupa. Kabilang dito ang mga pananim at hayop na namumuhay sa ibabaw ng lupa. Halimbawa ay palay, mais, gulay, bulaklak at iba't ibang uri ng hayop. Yamang gubat. Halimbawa ay mga punong kahoy na pinagkukunan ng mga troso at mga buhay ilang. Yamang tubig. Kinabibilangan ng lahat ng makukuha sa anyong tubig tulad ng isda, mga kabibe at halamang tubig. Yamang mineral, kabilang dito ang mga metalikong mineral tulad ng bakal, ginto at tanso. Di metalikong mineral tulad ng marmol at batong apog. At mga industrial na panggatong tulad ng petrolyo, natural gas at carbon. Sa puntong ito, kikilalanin natin ang magkakaibang mga likas na yaman ng rehiyon sa Asya. Una sa ating teksto, ang rehiyon ng Hilagang Asya. May malawak na damuhan na mainam pagpastulan ng mga alagang hayop ang Hilagang Asya. Bagamat dahil sa tindi ng lamig ay halos walang punong nabubuhay. Ang mga troso ng pino mula sa Siberia ang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. Sa yamang pangisdaan, produktong panluwas tulad ng caviar o itlog ng mga sturgeon ang malalaking isdang likas dito. Tinatayang pinakamalaki sa mundo ang deposito ng ginto sa Kyrgyzstan. Samantalang ang Tajikistan ay may 3 uri ng yamang mineral. Ang metalikong mineral tulad ng ginto, mineral na panggatong tulad ng natural gas, at industrial na mineral tulad ng phosphate. Pangunahing industriya ng Turkmenistan ang natural gas, kung saan pangalawa ito sa Russia sa produksyon nito, at langis. Samantalang isa sa mga nangunguna sa produksyon ng ginto sa buong mundo ang Uzbekistan. Sa mga lambak ilog at sa mababang burol ng mga bundok, may produksyon ng pagkaing butil na nakatuon sa pagtatanim ng trigo, palay at barley. Gayon din ng bulak, gulay, tabako, sugar beets, sibuyas, obas at mansanas. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop tulad ng baka at topa, nagkaroon ang mga tao ng lana, karne at gatas.
Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao na nabibilang sa Timog Asya. Palay ang pangunahing produkto rito, bagamat may mga taniman ng trigo, jute, tubo at mga gulay. Pinakamahalagang likas na yaman sa India ay ang lupa, lalo't higit ang mga kapatagan at lambak na pinagyayaman ng mga ilog Indus, Ganges at Brahmaputra. Malaki rin ang reserba ng bakal at karbon sa bansang ito. Bagamat ipinagbabawal ng pamahalaan, tanyag ang Afghanistan sa pagtatanim ng opyo. Ang mga kagubatan ng Nepal ay makikita sa gulod ng Himalayas. Sa mga baybaying dagat ng Pakistan ay matatagpuan ang mga gubat bakawan. Makapal at mayabong ang gubat sa timog kanluran ng Sri Lanka na hitik sa puno ng mahogany at iba't ibang uri ng palm. Sa dakong gitna ng pulong ito, lalo na sa matataas na lugar ay makikita ang mga kagubatang evergreen. Samantalang sa hilagang bahagi ay naroon ang mga punong kahoy tulad ng ebony at satinwood. Malaki ang kapakinabangan ng Indian Ocean sa rehiyon dahil sa pagtutustos nito sa iba't ibang yamang dagat. Sa ibang bahagi ng rehiyon tulad ng Afghanistan at Bangladesh ay paghahayupan, batong apog, bakal, karbon, natural gas, langis, tanso, asin at gypsum ay iilan sa mga pangunahing yamang mineral ng Timog Asya. Sa Timog Silangang Asya, nasa mga lupain ng Myanmar at Brunei ang malalawak na kagubatan. Tinatayang nasa 84% ng kagubatan sa Brunei ang nagsisilbing panirahan ng iba't ibang uri ng unggoy, ibon at reptile. Sa kagubatan ng Myanmar matatagpuan ang pinakamaraming punong teak sa buong mundo. Samantalang, ang maraming punong palm at matitigas na kahoy gaya ng apitong, yakal, lawaan, kamagong, ipil, pulang nara, mayapis at iba't ibang species ng dapo ay nasa kagubatan ng Pilipinas. Matatagpuan sa mga lambak ng Irrawaddy River at Setang River ang pinakamatabang lupa sa Myanmar. Sa Cambodia, ito ay sa paligid ng Mekong River at Tonle Sap. May iba't ibang pananim sa rehiyon. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nangunguna sa buong daigdig sa produksyon ng langis ng niyog at kopra. Palay ang pangunahing pananim ng Vietnam. Ang kalabaw, baka, baboy, kabayo, kambing at manok ang karaniwang inaalagaang hayop sa rehiyon. Sa yamang mineral, malaki ang deposito ng langis at natural gas sa Indonesia at ang mahigit sa 80% ng langis sa Timog Silangang Asya ay nanggagaling sa bansang ito. Gayon din ang mahigit sa 35% ng liquefied gas sa buong daigdig. Liquefied gas din ang pangunahing mineral ng Malaysia, habang tanso naman sa Pilipinas. Ang malalaking ilog ay pinagtatayuan ng dam ng ilang mga bansa at nililinang para sa hydroelectric power na siya namang pinagkukunan ng kuryente. Pang-apat sa ating teksto ang rehiyon ng Silangang Asya. Ang mga bansang China, North Korea at Tibet ay mayaman sa depositong mineral. Nasa China ang pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium at tungsten sa buong daigdig. Gayon din ang reserba ng carbon dito na isa sa pinakamalaki sa buong daigdig. Salat sa yamang mineral ang Japan, bagamat nangunguna ang bansang ito sa industrialisasyon. Gayunpaman, nagtatanim sila ng mga punong mulberry upang maging pagkain ng mga silkworm. Kaya nangunguna ang Japan sa industriya ng telang sutla. Ang yamang lupa ng Silangang Asya ay matatagpuan sa iba't ibang anyo nito maliban lamang sa mabuhangin o tigang na lupa sa Mongolia. Sakop ng China ang 7% ng lupa sa buong mundo na maaaring bungkalin at pagtaniman ng maraming uri ng pananim.
Pangunahin dito ang palay kung saan nangunguna ang China sa produksyon nito sa buong mundo. Ang ilan pang mga bansa sa rehiyon ay nakatuon din sa pagtatanim at paghahayupan at karaniwang ang malalaking hayop ay ginagamit bilang katulong sa paghahanap buhay. Ang mga anyong tubig ay pinagkukunan ng isda at nililinang para sa kapakinabangan ng mga nakatira malapit dito. Ang panlima sa ating paksa ay ang Kanlurang Asya. Ang Kanlurang Asya ay sagana sa yamang mineral, partikular sa langis at petrolyo. Pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig ang Saudi Arabia. Malaki rin ang produksyon ng langis sa mga bansang Iran, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait at Oman. Karamihan sa mga bansa ng rehiyong ito ay may natural gas, tanso, bauxite, potash, zinc, magnesium, phosphate at iba pa. Sa agrikultura, nagtatanim sa rehiyon ng trigo at barley sa mga oasis. Pangunahing produkto ng Iran ang trigo, barley, palay, bulak, mais, tabako at mga prutas. Nangunguna naman ang Iraq sa produksyon ng dates at sa Israel ay dalandan. Paghahayupan ang karaniwang gawain ng mga taong naninirahan sa mga lugar na bulubundukin at sa mga desyerto sa Iran, Syria, Saudi Arabia at Turkey. Sa tekstong ating tinalakay, natutunan natin ang iba't ibang likas na yaman na sagana sa bawat rehiyon ng Asya. Higit nating pagyayamanin ang ating kaalaman sa susunod na gawain. Ang mga gawaing nakapaloob dito ay lilinang at hahasa sa ating isipan. Handa na ba kayo? Isulat sa concept organizer ang mga konseptong pinag-aralan sa likas na yaman ng Asya. Magbibigay lamang ng 1 o 2 likas yaman ng rehiyon sa bawat uri nito. Bibigyan ko kayo ng 25 segundo para isulat sa graphic organizer ang mga hinihinging likas na yaman. Marahil ay tapos na ang ating pagsagot. Ngayon, titingnan natin kung tama ang ating naging mga kasagutan. Una sa ating rehiyon, ang Hilagang Asya. Yamang lupa, trigo at palay. Yamang tubig, caviar. Yamang gubat, pino. Yamang mineral, ginto, natural gas. Pangalawa, ang Timog Asya. Yamang lupa, palay, trigo, jute. Yamang tubig, isda. Yamang gubat, mahogany, bakawan. Yamang mineral, batong apog, bakal. Timog Silangang Asya. Yamang lupa, palay, kopra, hayop. Yamang tubig, isda, yamang dagat. Yamang gubat, palm, nara, lawaan. Yamang mineral, langis, natural gas, tanso. Silangang Asya. Yamang lupa, palay. Yamang tubig, isda. Yamang gubat, mulberry. Yamang mineral, antimony, carbon. Kanlurang Asya. Yamang lupa, trigo, dates, dalandan. Yamang tubig, isda. Yamang mineral, langis, petrolyo. Tama ba ang inyong mga naging sagot? Kung tama, magaling! Talagang nakinig kayo sa talakayan ng ating aralin.
Sa bahaging ito ay higit mong pagyayamanin ang iyong kaisipan sa pagsusuri sa araling ating tinalakay. Susubukin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga uri ng likas na yaman. Ihanda ang inyong kwaderno. Handa ka na ba? Ang gawain natin ay Likas na Yaman Challenge. Tutukuyin mo kung anong uri ng likas na yaman ang mga pahayag na aking babanggitin. Isulat ang YL kung yamang lupa, YT kung yamang tubig, YG kung yamang gubat, at YM para sa yamang mineral. Itala ang sagot sa inyong kwaderno. Simulan na natin! Ang ilog Mekong at Tonle Sap sa Cambodia ay pinagkukunan ng mga isda. Ang tamang sagot ay YT, yamang tubig. Pangalawa, ang kanlurang Asya ay sagana sa langis at petrolyo. Ang tamang sagot ay YM, yamang mineral. Pangatlo, produkto tulad ng palay, jute at trigo ang pananim sa Timog Asya. Ang tamang sagot ay YL, yamang lupa. Pang-apat, ang Hilagang Asya ay nagluluwas ng caviar mula sa sturgeon. Ang tamang sagot ay YT, yamang tubig. Panlima, ang Pilipinas ay sagana sa matitigas na kahoy tulad ng lawaan at nara. Ang tamang sagot ay YG, yamang gubat. Nasagutan niyo ba ng tama ang bawat bilang? Magaling! Ngayon, subukin natin ang lalim na iyong pag-unawa sa ating talakayan. Ihanda ang iyong sagutang papel para sa ating pagtataya. Suriin ang mga pangungusap at piliin ang tamang kasagutan. Titik lamang na iyong napiling sagot ang isulat sa papel. Unang katanungan. Ang Hilagang Asya ay may malawak na damuhan. Alin ang angkop na kabuhayan dito? A. Pagtatanim. B. Pagtutroso. C. Paghahayupan. Letter D. Pagmimina. Ang tamang sagot ay letter C. Paghahayupan. Pangalawa, alin ang likas na yaman na nasa tamang pangkat? Letter A. Ginto, tanso, mayapis. Letter B. Trigo, palay, bulak. Letter C. Jute, liquefied gas. Letter D. Mahogany, caviar. Ang tamang sagot ay letter B. Trigo, palay, bulak. Pangatlo, alin ang likas na yaman na sagana sa Timog Asya? A. Bakal at carbon. B. Palay at dates. Letter C. Palmera at dapo. Letter D. Tupa at kambing. Ang tamang sagot, letter A. Bakal at carbon. Pang-apat, kung ang Pilipinas ang nangunguna sa produksyon ng langis ng niyog at kopra, ano naman ang pangunahing produkto ng Malaysia? A. Tanso. B. Telang silk. C. Liquefied gas. D. Sibuyas at obas. Ang tamang sagot, letter C. Liquefied gas. Panlima, alin ang naglalarawan sa taglay na likas yaman ng Timog Silangang Asya?
A. Ang Timog Silangang Asya ay mayaman sa langis at petrolyo. Letter B. Ang Timog Silangang Asya ay nagtataglay ng pinakamalaking deposito ng ginto. Letter C. Ang Timog Silangang Asya ang nangunguna sa industriya ng telang sutla. And letter D. Ang Timog Silangang Asya ay nagtataglay ng malawak na kagubatan. Ang tamang sagot ay letter D. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Tapos na ang ating pagtataya. Ngayon, upang mas lumawak pa ang inyong pag-unawa sa ating tinalakay, narito ang inyong takdang aralin. Ang panuto ay ipaliwanag ang sumusunod na pahayag sa 3 hanggang 5 pangungusap. Una, masasabi mo bang mahalaga ang mga likas na yaman sa mga taong naninirahan sa lugar o rehiyon na kanilang kinabibilangan? Pangalawa, para sa iyo, nangangahulugan bang ang bansa o lugar na mayaman sa likas na yaman ay maunlad at ang salat naman sa likas na yaman ay mahirap? Oo o hindi? Pangatwiranan ang iyong sagot. Ilagay ang inyong kasagutan sa inyong kwadernong pang-activity. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway marami kayong napulot na kaalaman. Ako si Teacher Mania at laging tatandaan, ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan. Muli, magandang araw. Paalam! Maraming salamat, Teacher Mania. At dito, nagtatapos ang ating ikatlong lakbay-aral tungkol sa likas na yaman ng Asya, Araling Palipunan 7. Maaari po ninyong palawakin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa iba pang gawaing inahanda sa inyo. Nakabubuti ring basahin ng maaga ang kasunod na aralin upang makapaghanda ng husto. Laging isaisip, ang tagumpay ay nasa inyong mga kamay. Tumutok lamang at antabayan ng muli ang susunod na leksyon. Dito lamang sa ating School on Air program ng Kagawaran ng Edukasyon. Ako si Teacher Evangeline, ang inyong abang lingkod na tagapagdaloy sa radyo. Sulong edukalidad sa panahon ng pandemya. Makisabay, matuto at maglakbay dito sa TV High. Hanggang sa muli, paalam! TV High, dito sa City High. Makisabay, matuto't maglakbay sa TV High.